Good morning mga boss. Ay, so ito yung ipinakita ko last time sa inyo na air cooler box ko. Yan, ang pangalan niyan ay Hack. Yan. Ito mga boss ay electric fan siya pero nilalagyan siya ng tubig. Yan, dito nilalagyan ng tubig yan mga boss. Ayan, kaya may mga galon ako dyan, iniigibang ko yan, tapos nilalagay ko siya rito. Ito yung tangke niya mga boss. Apat na galon, puno yan. So, ang isa nito is 15 liters, ayan. So, 60 liters pala ang laman nito. Okay? So, ito yung kanyang controller, speed. Tsaka ito yung pump niya para mag-circulate yung tubig. So ngayon, kaya ako na-share sa inyo, baka meron kayong ganito mga boss. Nagka-problema to mga boss eh. Actually, ito nga oh, bukas yan. Kasi ginagawa ko, ayan. Ayan. Ang naging problema nito mga boss, hindi ko nga lang naisip na i-share sa inyo. Ngayon ko lang naisip na i-share na rin sa inyo ito. Ang naging problema nito mga boss, pag pinaandar ko siya, umaandar naman siya. Kaya lang, after 5 minutes, namamatay siya. So, baka encounter nyo yung ganitong senaryo, kaya naisipan kong i-share sa inyo ang video na ito. So, kapag ganun ang senaryo na nangyari, ito yung mga posibilidad na problema. Okay? Una, itong filter niya, bisitahin nyo, baka marumi. Okay? Hindi na siya makasagap ng hangin dahil sa sobrang dumi na nitong filter. Ayan. Tsaka ito, yan, filter pa rin yung nasa loob niyan. So, kaya nga nag-request ako nitong bago. Ayan, bago yan mga boss. Ayan. Then, pangalawa, yun ang una, bisitahin nyo yung filter. Pangalawa, ito yung motor. Yan, yung water pump niya. Yan. Bisitahin nyo rin to, baka naman yung butas niya is barado na, hindi na siya makahigop ng tubig. Okay? At the same time, mag-iinit dahil wala nang mahigop na tubig, kaya namamatay yung motor o yung electric fan, yung motor fan niya. Pangatlo, itong tubig, baka ubos na rin. Okay? Wala na siyang masipsip na tubig. Hindi nga barado yung water pump. Wala naman siyang masipsip. So, ganun din ang mangyayari. Mag-iinit yung motor. Okay? Pangatlo, pang-apat na pala. 1, 2, 3. Pang-apat, itong capacitor andito sa loob mga boss. Yung capacitor niya. Actually, binuksan ko nga rin eh. Binuksan ko rin yan mga boss. Pinalitan ko ng capacitor. Ito yung capacitor na size niya. Ayan. 10 UF microfarads niya. Tapos 5% 450 back. Yan. Yan yung capacitor niya. Pero itong capacitor na to mga boss, capacitor ng washing machine yan. Pwede rin naman ilagay dyan. Vice versa. Kahit magkabaligtaran ng pagsaksak nyo, walang problema ito. Oh. Kaya nga lang, ganun pa rin. Nung tinry ko yung mga sintomas na yan, ganun pa rin mga boss. Pag pinaandar ko, tumitigil after 5 minutes. Ngayon, ang nakakabit dyan, bagong capacitor na. Pero ganun pa rin. Tumitigil pa rin siya after 5 minutes. Tapos, chinek ko rin yung kanyang wiring, baka nababasa. Okay naman. Yung kanyang board doon, yung switch, okay naman. Ganun pa rin. Baka naglo-lose contact, yan. Yan lang naman ang mga possibility na magiging problema kung bakit tumitigil. So, mahalata nyo, o mapapansin nyo, pag tumigil siya, kapain nyo tong motor, mainit mga boss. Mainit. Yung pala, kaya tumitigil yung motor, safety features yon ng company. Ginawa nila ay ganun, nag-automatic shutdown para hindi masira ng tuluyan itong motor. Okay? So, tapos na ako dito sa pag-inspect sa labas. Okay? Tapos na ako dyan.
ang ginawa ko, binuksan ko tong motor. Ayan. Bago nilagyan ko ng kinabit ko na kasi mga boss. Nilagyan ko ng silicone. Ayan, ng silicone. Nung binuksan ko yan kahapon, ang nakita kong problema sa kanya, una, madumi yung stator niya, yung rotor, yan. Nilinis ko mga boss. May kalakalawang na, yan. At saka yung napansin ko, mga boss, is yung bearing niya, mga boss. Ayan pinagpalitan ko. Sayang nga lang, di ko naisip na i-share sa inyo habang baklas. Ito yung bearing niya. Anuhin nyo, pansinin nyo mga boss, wala nga siyang alog. Walang alog Pag inalog ko, wala Pero pag ginanon nyo, ayun sayad. May ingay kayong maririnig. So ibig sabihin, sira na to. Kaya siya nag-iinit dahil dito. So ang ginawa ko, pinalitan ko, of course. So hopefully ngayon, kinabit ko na nga. Hopefully na okay na siya. Kasi wala na, na-check ko na lahat Ayan, kinakabit ko nga ngayon wala pang tornilyo. Bigla akong naisip, bet ko nga pala hindi na-share sa mga bossing ko. So baka ma-encounter nyo lang. Kasi siyempre, lalong-lalo na dito sa Saudi, mainit, kailangan talaga nito mga boss. Eto, pinutol ko yan, yung ground niya, para matanggal ko tong takip niya. Mahila ko. Bala ko nga mag-uwi din ng ganito sa Pilipinas. Maganda to dahil dito mga boss, kahit China lang made, class A naman, matagal bago masira. Okay? So yan lang, na-share ko sa inyo. Hopefully na okay na. Bearing lang talaga ang sira ng tawag dito ng airbox na ito. Okay? So ganun lang mga boss. I hope na kahit paano nakapag-share ako sa inyo ng informasyon. Hindi ko man na-actual o naipakita sa inyo ng actual, pero yun po yung ginawa ko rito. So update ko na lang kayo kapag naikabit ko na ito ng lubusan. Natapos ko. Ayan. So ayan na mga boss, ang update working na siya mga boss. Kalating oras nang umaandar yan, pero hindi pa rin namamatay, awa ng Diyos. So hopefully magtuloy-tuloy na mga boss. Kasi ang hirap ng walang electric fan. Lalo pa ngayon na taglamig, tag-init dito sa Saudi. So ayan, gumagana rin yung kanyang water pump, ayan ang tubig basa. Ayun, tumutulo doon So lahat working mga boss. Ayan. So ganun lang mga boss. So okay na mga boss. I hope na kahit paano nakapag-share ako ng konting kaalaman. Malay nyo, ma-encounter nyo yung ganitong senaryo. Meron kayong air cooler box na ganito. Sa totoo lang, napakamahal magpatingin sa mga electrician ng ganyan. So I hope na nakapagbigay ako ng tips sa inyo. Maraming salamat mga boss. God bless.